Brotherhood, Alpha Delta Community. Okay mga tol, tayo ay magre-review. Gusto ko lang tignan itong Central District Council na mga officers natin. Kung mga taga Manila kayo is importante kung ang chapter nyo is sa Manila, importante na malaman nyo ito para alam nyo kung sino ang ating mga officers, para alam natin, diba? So titignan natin. Okay ba sa inyo mga kapatid? Okay. So Central District, ito ano to, yung papel na nilabas nila sa mismong page, mismong page ng Central District Council. Okay, with the seal ng Central District Council, Scouts Royal Brotherhood, Central District Council, July 30, 2023. So July, August, September, almost 2 months. Hindi ko alam kung ilang years ang term, ang termino ng mga officers sa kung 2 years or 3 years, and then baka may second term, and then after second term iba na. Okay, so basahin natin itong letter na ipinalabas ng CDC noong July 30, after election. Okay, greetings. We are thrilled to announce the appointment of new officers who will assume leadership roles in the Central District Council. Inside parentheses, CDC. Okay, next sentence. These individuals, ibig sabihin mas marami to, hindi yung this. Yung this isa lang ang these individuals have been carefully chosen for their exceptional commitment to our fraternity's principles and their demonstrated leadership abilities. We firmly believe that their dedication and passion will propel our fraternity to new heights within the Central District. Please allow me to present the new officers of the Central District Council. Okay. So, nagkaroon na ng transition. From may ka-chapter na si Dags Fernando Bautista ng Alpha Epsilon Pandacan, nailipat na kay ito, number 1, ang bagong president, si Barge Gumogda. So ito si Bagi, si Brad Bagi. Na-meet ko to, matagal na si Brad Bagi. Ayos to si Brad Bagi. Nakita ko tong paano mamuno sa mga ka-chapter niya dati. Nung nag-service kami sa Sigma Omega dyan sa Santa Mesa. Nakalimutan ko yung tawag dun sa lugar, pero Sigma Omega chapter, tas may mga Alpha Epsilon, sila Ram J ang mga supporter, tas umattend kami. Nakita ko nga to si Bagi, si Brad Bagi, si Pres ngayon, President Bagi. Kasi inanuhan siya ni Brad Jess Brad Bagi, kumbaga parang may anuhin mo yung mga ka-chapter mo, tulong tayo sa gantong parang may inassign na gawain. Ito, nakita ko si Brad Bagi, talagang ganun lang, parang senyas lang. Kilos sa mga ka-chapter niya. Sabi ko ba, matindi tong Brad na to.
Kasi doon mo makikita ang isang chapter kapag maayos ang leadership. Yung mga ganun lang na senyas, alam agad nung member mo, di ba? Okay, tas ito naman, ang Vice President Internal is number 2, Mukhtar Mux Sano. So ito kilala ko tong batang to. Diba? Hindi na siya bata ngayon. Pero kasi nga nung namit ko siya is bata pa siya. So medyo minsan hindi ko maalis na yung gano'n. Pero hindi yun sa pangmamaliit, pambabata. Kumbaga yun ay syempre mas bata siya sa akin. So si Brad Mukhtar naman, ito naman batang to. Ayan naman yung Pero anyway, wag mo masamayan Brad Mux ito naman si Brad Mux is family of SRB din. Pareho ni Brad Bagi. Ang lang yata kay Brad Mux is ang parang nakwento sa akin dati ni Indal nung siya ay nabubuhay pa. Rest in peace my sister, I love you. Ang tatay niya is Apo and ang nanay is parang hindi yata natuloy natapos. Pero nag-aapo rin yung nanay niya. Yun ang natatandaan ko sa dating kwentuhan namin ni Indal nung hindi pa kami nagmi-meet. Or nag-meet na kami pero mga 2010 yun or 11. Ganun. Kasi Indal, kachat ko yan eh. Hindi pa ako active. So yan si Brad Mux. So mga ate niya, mga SRB. Tapos yung kuya niya, Apo. Si Brad Per Saud. Yung ba pangalan niya? Tama ba? Pakicorrect mo na lang ako. Vice President Mux. Kung ako may mali. Sa iyong kuya. Per Saud Sano. Okay, so number 3 is Michael L. Mendoza. So ito si Mike Mendoza. Meron pa siyang mga ibang account na iba ang pangalan. Pero na-meet ko taga Riverside to sa Pagbeta Tao. Umattend ako sa celebration nila nung 2012 ba yun? Nabigyan pa ako ng t-shirt nun eh. So nakikita ko to sa Facebook. Ano rin to, talagang masipag din na kapatid. Mula nung mabuhay ang Riverside na talagang puro service. Nung unang namit ko sila, medyo parang para bang siguro yung nagising pa lang sila sa service na yung nandun ng mga maraming chapter. Hindi ko pa sila ganong nakakausap. Pero nandun ako. Sila Sis Jomel pa lang ang talagang mga kadikit ko. Sila hindi pa. Kumbaga hindi pa magkakilala gaano. Pero mula noon, humataw ang Riverside. Okay, ito hindi ko kilala itong kapatid natin. Si Jan Magat, kilala ko to. Hindi, ito pala secretary. James Patrick C. Daroles. Secretary siya. Hindi ko siya kilala. James Patrick. Mas maganda siguro sana kung nakalagay pati chapter na. Baka sakaling ma-recognize ko. Ang kilala ko yung Patrick sa Upsilon eh. Pero hindi ko alam kung James Patrick siya. Okay, so pasensya na, hindi ko siya matalakay dahil hindi ko kilala. Hindi siya familiar sa akin. Pero good luck kapatid na James sa iyong pagiging secretary. Itong binabasa ko, ikaw ang gumawa nito sigurado, secretary. Okay, ito si Brad Jan Magat, medyo kilala ko. Alam ko beta tao din to at siya ay may restaurant. Kung tama ako kung tama ang aking memory. So siya ang treasurer. So kung siya nga yung merong restaurant at hanggang ngayon ay buhay, so bagay sa kanya ang maging treasurer dahil siya ay negosyante. So sa pagdating sa pananalapi,
meron siyang experience being a resto owner, business owner, di ba? Efren Macadagum, number 6, DA coordinator. Hindi ko kilala si Brad Efren Macadagum. Kasi nga, matagal na rin akong wala 8 years. 8 years na akong wala sa Pilipinas. Pauwi-uwi na lang ako, which is 1 month, 3 weeks, 2 weeks, 1.5 month. Ganun ang aking mga uwi. At syempre, pag umuwi ako, hindi ko pa naman kasama family ko rito. So, syempre, more on family ako. Less on fraternity. Dahil, syempre, kaya ako umuwi para sa aking anak at asawa. Pero, nagpapakita naman ako kahit papaano. Hindi na nga lang kagaya dati na nung nasa Pinas ako, na talagang active ako sa Central, sa National, at sa Pandakan. Ako presidente nun. Okay, so Brad Efren, good luck sa iyong pagiging DA coordinator. Hopefully magampanan mo na ang mga brad at sis natin na may mga nagagawang pagkakamali ay mabigyan natin ng kaukulang according sa inyong kung may bylaws kayo, 'di ba, sa central, or kung ano yung rules ng central district is ating maipatupad ng tama. So, dalawa ang DA pala. Ito si number 7, si Brad Leonardo Chodoro. Si Brad Leonardo, doon ko din siya na-meet, unang nakita. Yun yung sinasabi kong Beta Tau anniversary sa Riverside noon. Blondie yung buhok niya. Hindi din kami nagkakausap noon. Medyo mailap pa si Brad Leonardo. Pero alam ko si Brad Leonardo is Beta Tau siya ng San Marcelino kila Brad Ryan, Kagawad, Dulatre. Kagawad pa ba si Brad Ryan? Sana magpatuloy, no, si Brad Ryan at mas tumaas pa para kung ano yan. It's up to him. But being a Kagawad, napakasipag ng kapatid. Pinagmamalaki ng Beta Tau yan si Brad Ryan. Hindi pala post, pero pag anniversary nagpo-post yan. Very important occasion. Yan ang pansin ko kay Utol Ryan. Tsaka pag kinausap mo yan, hindi ka pausapang SRB lang kakausapin ka ng usapang SRB niyan. Hindi nga lang siya yung kagaya ko or kagaya ng ibang mga kapatid na post ng post tungkol sa SRB. But it doesn't make an SRB less of an SRB kung hindi ka pala post. SRB is action. Kailangan sa SRB is action, di ba? Hindi yung panay post lang. Okay rin yung panay post, but you have to back it up with actions. So meron tahimik lang, pero ang action nila is low key, di ba? Magugulat ka na lang, meron palang gaganapin ganito, di ba? So, yun mga different types of SRB. Yun ang ilan. At dahil maraming types of SRB. Dahil syempre, amin natin na ang SRB, ang tao magkakaiba. Kahit sabihin mong nasa isang samahan kayo, kahit nga isang religion kayo, na meron pa din pagkakaiba. Diba? Okay, so basahin na natin to. I would like to acknowledge the witnesses of the election who ensured its transparency and fairness. Number 1, Cyrus Santos, may ka-chapter. Number 2, Alain Laino of Beta Sigma Community, Alabang. And number 3, Brad Jessica Rino of Beta Tau Community and Beta Tau UST organizer. Imagine, no? Beta Tau UST, naging Beta Tau. At ang lulupit ng mga SRB dyan, talagang mga, syempre UST yan. What else? Excuse! Isa pa! Excuse ulit. Syempre UST, what do we expect, diba? Talagang
Brains. Nakita ko yan kay Utol, si Brad Jess. Ang galing magpatawa niyan. Tsaka ang patawa niya is not patawang ano lang, talaga yung alam mo yung patawang, kasi mga komedyante matatalino yan sa totoo lang. Tapos si Larry Peña, si Brad Rod Cruz, si Eman Hison, tsaka yung SRB Apo na nasa Saudi, si Laksa, Edward Laksa. So, matitindi yan ng mga ano. Kasi ang Pai, matitindi rin yan. Kaso lang, hindi namin sila kilala. Ako, hindi ko kilala. Mas kilala sila ng mga Alpha Delta, Falcons, Epsilon. Tsaka yung mga ka-age nila. Mga during those years na ano sila, nung inuumpisa ng SRB, our youthful years. Dito sa Beta Tau USA may nakakalaban ako noon, nasa Pangasinan. Pero inaawat lang ni Brad Jess or ni Utol Larry. Sinasabi naman nila dun sa ka-chapter nila na okay ako. At inaawat nila yung ka-chapter nila. So wala na yan para sa akin, noon lang yan nung mahilig ako parang nahawa ako sa mga kila Brad Larry. Rest in peace Brad Larry. Okay, so let's finish it. Ito na yung pinaka closing statement. We are confident that these officers will uphold the values and traditions of our fraternity while fostering growth, unity, and positive change within the Central District. Their diverse backgrounds and collective expertise will undoubtedly contribute to the success and development of our council and the broader Scouts Royal Brotherhood. Yours sincerely, James Patrick C. Daroles. Former President Bautista Fernando, the new President Barge J. Gumogda. Pasensya na kayo sa sipon ko. Bigla ako sinisipon kapag ako ay nagbablog. Siguro kinakabahan ako. Medyo nasasanay na ako sa pagbablog mga kapatid. Bumibilis na ang aking pag-iisip minsan. Minsan naman, madalas pa rin makakalimutin ako sa lalo pagka biglang iisipin ko kung sino yung gantong pangalan, saan yung gantong lugar, anong pangalan yung gantong lugar. So, ayun. So, ayun po ang letter na ating binasa. Hindi naman to tawag doon, hindi naman siya secret, di ba? Pwede natin siyang ipaalam sa lahat. Being Central District, we are like being central, parang tayo ang capital ng SRB, capital city, capital district, dahil lahat nag-umpisa dyan sa central and then kumalat, so ang aking masasabi is let's support our officers, our council, our own Central District, our Manila, our birthplace, di ba? Birthplace ng ating kapatiran. Diyan nakapokus lahat sa atin. Aminin natin yan lahat. Central District is the focus of SRB. Kaya ang maging officer dyan is ang responsibilidad ay napakabigat. Kaya kailangan talaga na suportahan sila, pag-pray natin sila na magtagumpay, dahil ang tagumpay nila, ang mga magiging magandang resulta ay magiging maganda para sa kapatiran as a whole. So mga kapatid, suportahan natin. Ako,
bilang dating presidente ng Pandakan, I support Central District Council. So yun po mga kapatid, I hope na maganda ang aking review at good luck sa ating lahat mga kapatid. Good luck sa buong SRB, good luck sa CDC. Brad Vlog, Alpha Epsilon, Pandakan, Batch 1990, Lexa.